Kabilang sa mga pinakamarumi at pinakadelikado na trabaho sa buong mundo ang pagiging garbage collector o palero. Para matiyak na ligtas sila sa panganib, isa sa ilalim daw sila sa training. May report si Micaela Papa. Umaraw man o umulan, tuloy pa rin ang trabaho ni Ernie Bermudez. Dagdag pahirap sa trabaho niyang isa na nga sa pinakamarumi at delikado sa mundo, ang pagiging isang garbage collector o palero. Pati din naming wala siyang suot na bota o guwantes kahit na buong araw siyang nakababad sa mamasa-masang basura. Hindi ba iwasan talaga anong kamay mo masugatan, matinik. Hindi man mag-ingat ka man lang At bagamat nakasaad sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na dapat may sapat na training ang mga garbage collector, hindi raw ito malinaw o laging naipatutupad. Ayon sa TESDA, hindi lang mga palero ang nalalagay sa panganib kapag walang malinaw na safety standards ang paghahakot ng basura, kundi pati ang publiko at ang kalikasan. Kaya naman gumawa ang TESDA ng 13-day training program na layong mabigyan ng certification ng mga garbage collector. Para sinasabi natin ma-professionalize yung practice ng kanilang trabaho. Yung mga basurang pinipick up nila ay kailangan maintindihan nila anong klase ito, anong mga diseases ang may dudulot nito. Dagdag ng TESDA, ipapantay ng training ang competencies ng mga garbage collector sa standards ng ibang bansa. Kaya bagamat hindi mandatory ang training, suportado na ito ng ilang taga-sektor ng solid waste management. Kasi Europe mataas din yung pagpapahalaga nila ng mga technical courses or technically trained personnel So ito yung one way na magiging tayong parang comparative din sa kanila. And we can send them abroad. Micaela Papa, GMA News.